sa huli nating misyon. Nagkaamali ako. May pinakamalapit na pwede kong gawin para maging isang sundalo. Pinuntahan ni JB si Greg para may kausap ito kung saan sinaad niyang madaming gumugulo sa isip niya na bawat atraso ay may kabayaran at wala siyang ibang gustong gawin kundi ang makaharap ang grupo ng Elcano, na agad namang sinabihan ni Greg na naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman niya, na agad namang pinaliwanag ni JB na kakailanganin niya ng napakalaking pera para mapalaya ang daddy niya dahil madaming hinihinging lagay na hindi lingid sa kanila ang kalakaran ng Pilipinas na pera-pera lang, kaya kailangan niya ng madaming kontrata at lahat ng kikitain niya ay ilalaan niya para matubos ang daddy niya. Pinaalalahanan naman ni Greg na kailangan niyang maging pasensyoso dahil hindi simpleng problema ang hinaharap niya, na itutuloy nila ang mga ginagawa nila dahil hindi yun masasayang, na darating din ang panahon na makakaharap nila ang Elcano at makakamit niya yung hustisyang hinihingi niya, na kailangan lang niyang magtiwala. Pag-uwi naman ni JB ay pinapanood niya yung larawan nilang mag-ama na parehong naka-uniforme nang saktong dumating si Andres. Giniit ng binata na alam niyang malaki ang kasalanan niya sa kanya at sa buong grupo, na kung hindi sana siya naging mapusok ay baka hindi yun nangyari sa tatay niya. Pinaliwanag ni JB na wala siyang kasalanan sa nangyari sa tatay niya, na walang ibang may kasalanan kundi ang grupo ng mga Elcano. Habang nagiinuman sila ay tinanong ni JB sa binata kung anong nakuha niya kay Isabel, kung saan kunento naman ni Andres na bago mamatay si Isabel ay sinabi niya sa kanya na sa shipment vessel na pagmamay-ari ng Pacifico Company ang sinakyan ni June, kaya kailangan niyang mahanap yung kapitan ng barko, lalo't madami na siyang oras dahil nagdesisyon na siyang tumiwalag sa grupo. Tinanong ni Andres kung ano ang plano ni JB, na agad niyang sinabi na gawin ni Andres kung ano sa tingin niya ang nararapat dahil siya ay tatapusin niya ang nasimulan ng airpat niya, na uubusin niya ang lahat ng problema sa mundo, na biniro naman ng binata na easy lang siya dahil hindi naman siya si Rambo, kaya napangiti silang dalawa. Sinaad ni JB na naniniwala siya na darating din ang panahon na makakaharap niya ang lahat ng may atraso sa kanilang mag-ama, kaya agad namang sinabihan ni Andres na sabihin lang niya kung ano ang kailangan niya at kung kailangan niya ng tulong dahil sasamahan niya ito. Habang nagsusuka na ng dugo si Miguel dahil sa pambubugbog nila sa kanya nang nakidnap ito ng isang grupo, kung saan sinaad ng leader nila kung nasaan yung perang 20 milyon at kailangan nila yun, na sinabihan naman sila ni Miguel na wala siyang alam sa kanilang pera na hinahanap nila at hindi niya alam kung nasaan ito, kaya mas nanggigil yung leader ng grupo, na sinabihan siyang huwag niyang sayangin yung oras dahil nauubos ang pasensya niya. Sabay pinakita nila yung video na kinuhanan ng tao nilang mismong kumuha ng pera, na siya mismo ang trumaydor sa grupo, pero pinaako niya kay Miguel at malakas ang ebidensya niya na yung video na hawak niya kung saan pinaghahampas ni Miguel si Jake sa gabing yan. Napamura si Miguel na napanood niya ito dahil ang buong akala niya ay walang nakakita sa kanya, na agad naman itong tumakas ng mahimasmasan, pero duguan ang kamay niya dahil sa paghampas-hampas niya kay Jake, na ito ang nakita naman ni Greg na sugat sa kanyang braso, pero nagpalusot siyang sumabit lang ito. Nagmakaawa si Miguel na wala talaga siyang alam sa pera nila, pero binugbog nila ito. Sabay binalaan ng boss ng grupo na bibigyan ito ng pagkakataon para alalahanin ang lahat, dahil kung hindi niya maibabalik yung 20 milyon sa kanila ay mamamatay ang kanyang mag-ina. Sa pagkalas naman ni Andres sa grupo ay susuyuin din siya ni Greg at hindi din niya matitiis ang binata. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.